Lagi ng maraming Kristiyano, maraming alam pero wala namang pakialam. Diba? Kaya nga napakalaga ang ating buhay pag tayo nakikinig, Lord, how can I really apply your words in a day-to-day basis? Napakalaga po maunawaan po natin ito. At alam po ninyo ang pagsamba, katulad nga po ng marahil ito yung nababanggit na rin po ng patuloy na sa pag ito narinig po ninyo ang mensahe ito na pagsamba. The word worship, sabi nga natin is mula sa salitang worth and ship, no? Yung worth, yung value. Pag sinabing samba, sa Diyos lang talaga dapat. Dahil alam natin na talagang ang Diyos lang ang mayroong worth and value na talagang balikan ng labis na papuri. Amen? Amen? Amen. Kaya nga naalala ko tuloy, kung mahilig kayo sa karaoke, yung kinanta ni Ray Valerang Sinasamba Kita. Naalala niyo ang awitin, may naalala ko tuloy yung lyrics na yun, Sinasamba Kita, higit sa yung akalang iniibig lang kita. Ibig sabihin, mas malalim pa sa pag-ibig yung pagsamba. No? At pati din ni Ray Valera na, may lyrics yun, di ba? May lyrics na, kung kasalanan man sa Diyos, nasambahin kita. Di ba naalala? Sana'y maunawaan niya na, di ba? Ang katulad ko yung labis na nagmahal sa iyo. In other words, ang pagsambay ganun ang kabuluhan, yung pagkakaroon natin ng malalim na pagpapahalaga, pagtangi doon sa ating sinasamba. Kaya nga, ang word na worship is a must sa bawat mananalig. Alam niyo po, gusto ko pang ipakita sa inyo, paborito ko pong author na si John Piper. Ang sabi niya rito about worship, the essence of worship is the inner experience of treasuring the true beauty and word of God. Yan ang pagsamba. Kaya nga pag tayo maawit, kanina mga napakabuti mo. Are you looking at Him at that way? He's so beautiful. He is so good. When you sing that song, are you really seeing God that way? Kaya alam niyo po, maaaring magagaling tayong umawit, pero hanggang sa tinig lang, minsan nga pinakikiramdaman mo ang tinig mo. Medyo husky ka pa. But the truth of the matter, do you really mean what you are saying? What you are singing? Hello? Do you really mean from your heart? Because it's the essence. There must be the essence. The essence of worship is to treasure the beauty and word of God. Di ba napakabuti talaga ng Diyos? Amen? Kaya alam niyo po baka pag talaga nandun kayo sa talagang tunay na pagkaunawa sa pagsamba, sa mga pag-aawit pa lang, maiiyak na kayo doon sa mga awiting pa lang ng napakabuti mo. Hindi nyo na pag-ibigyan yung tono kahit minsan nag-ibang nota. Pero yung kasi meaning na napakabuti. Di ba? Amen? Doon po ang kahulugan, the Word of God. And the outward forms of worship are the acts. Katulad ng pag-awit, those are the outward forms. But it must have the essence. It must have what is inside. It's not just the way you sing. It's not just the way you act. It's what is inside of you when you are doing it, when you are singing it. Naintindihan niyo? Pa mga kapatid. Kaya nga napakabuti po ng Panginoon. Kanina po umawit talaga kasi ako rin pinagpawisan. Kaya nakuhaw ako. Ngayon, ganun pong sinasabi dito sa atin pong binasa. Kaya ang buhay po natin sa katotohanan lamang mga kapatid, kung titignan natin ang kahulugan ng Bible, ang buhay po natin is a life of worship. Amen? Why did I say that? Sabi po dito sa salita ng Diyos, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do, kumakain ka man daw, umiinom mo anuman ang iyong ginagawa, nagtatrabaho ka, nagluluto ka, naglalaba ka, do it all to the glory of God. That is the essence of worship. You do it with all your conscience that what you are doing is really what pleases God, what bringing God the glory. Hello? O ang Diyos ba nasa diwa nyo lang kapag nandito kayo sa church? Kaya di katakataka. Maraming natitisod sa mga sinasabing born again. Pag nasa labas na, parang walang Diyos. Samantalang inaawit, kasama natin ang Diyos. Hindi ba po? Hindi ba? Pero sa katotohanan, ang ating mga akto, may instrument pa kasama.
Ay, wala po. Natatawa. Gusto ko po talaga pag nagpapaya ako na, pag nangungusap ang Diyos sa atin, hindi naman sa tawa kasi yung sakit ba, masarap daw tanggapin. Ay, in a way, there is the truth inside that. Amen? Kaya naman dapat, kaya ang buhay ng, lalo pag tayong nakakilala sa Diyos, tinanggap si Kristo, we must have to learn that in a very practical way. Kung paano sa lahat ng ating ginagawa, nagbibigay ba tayo ng kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Kaya napakalaga yung ating mga isip kung saan nakatutok. Kahit sa mga pagsamba, kung walang isip mo sa lugar na ito, baliwala rin, hindi ba? Kaya titignan po natin sa ating talata, sa text po natin sa araw na ito, actually yung text sa Lord's Supper na ito, makikita po natin may tatlong bagay tayong matututunan na sa Lord's Supper itself. Sabi ko nga po, ang buong duration ng ating pagsamba tuwing linggo ay, kaya nga tawag natin dito, ating ka ba sa worship? Hindi lang, huwag natin isipin ang worship, yun lang dahil kumakanta, nag-worship. Ating ka ba sa worship service natin? Because everything, the whole thing about going to church, attending the fellowship, is all about worship. It's all about believing, understanding that when you go to the place, you are pleasing God. You are glorifying God. Amen. Whatever we do here, we are not just singing, we're saying to the Lord, you are worthy, God, to receive all the beauty of what I am singing today. Amen? Amen? Yan po yung ating, kaya nga mula sa opening prayer, sa pakikinig doon sa nagsasalita pa lang, na may paggalang tayo. Mayroon tayong reverence. Why? Because everything that we're doing is worship. Minsan, kaya nga ako, alam ng mga tupa ko. Pagka nagsasalita ako, tapos may nagkikwentuhan, nagulat, tumitigil ako. Kaya yung nagkikwentuhan, nagkahanap yung mga kongregasyon. Bakit tumigil sa pastor? Tinitignan ko yung nagkikwentuhan muna. Sige, kwentuhan muna. Nagtingin na sila lahat ngayon. O saka sila titigil. Saka ako magsasalita ulit. Kaya pag tumigil ako, may nagkikwentuhan. Hanapin nyo. Amen? Yun. Kaya nga, dito sa ating pong talata, tatlong practical pong katotohanan ang atin pong makikita dito. Una, sabi dito, kung kayo po ay note-taker, we worship Christ by remembering Him. Maliwanag po dito sa ating talata, 2 beses po ang salitang remembrance. Sabi dito, nabasa natin kanina, sabi dito sa verses na ito, nasabi dito, and when had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. So, yun yung ating ginagawa sa Lord's Supper. No, ginagawa natin, sabi po ng Panginoon na sinashare ni Pablo dito sa talatang ito, na habang ginagawa ang banal na hapunan, sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pangalawa, sabi po dito sa sumunod ng talata, in the same way, He took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it. Again, the word in remembrance of me. So in other words, the first thing that we can learn from this passage regarding the Lord's Supper is that when we are doing it, because the Lord's Supper itself is a kind of worship, we are what? We are worshiping Christ by remembering Him. Amen? Amen. Napakalaga maunawaan po natin na yun nga ang sinasabi ko, ang Lord's Supper ay nagpapakita sa atin na kinakailangan sa lahat ng panahon, lagi nating naalala ang Diyos. Naniniwala ba kayo na kung bakit mahalaga